Yun, bago tayo patuloy sa ating pag-usapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo agad sa ating pag-usapan at sa video na ito. Pag-usapan natin ito mga kababayan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong si Mike Abe mga kababayan na wala ng ibang bukang bibig. Ay puro na lang Vice President Sara Duterte. Ma-impeach na daw, mag-uumpisa na daw itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nga mga kababayan mabibigo itong si Mike Abe. Dahil nga ayon sa ating idol, yung pinakamagaling ngayon pinakamagaling sa Senado. Yung kakapanalo lang na senador. Hindi na congressman Senador Rodante Marcolita. Ayon kay Senador Rodante Marcolita, dapat nang itigil, ihinto yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mike Abe, narinig mo ba? Napanood mo ba yung sinabi ni Senador Rodante Marcolita? Wala ka namang magawa. Kahit anong gawin mo paninira kay Vice President Sara Duterte, hindi ka naman senador. Isa ka namang journalist na bayaran, wala talagang magagawa. Maghihintay ka lang kung anong mangyari. Yung ginagawa mo kasi Mike Abe, puro kasi yan paninira, mind conditioning sa kanyang mga taga-suporta mga kababayan. Para isipin ng mga bugok na taga-suporta na itong si Mike Abe na ganito kasama, matatanggal si Vice President Sara Duterte. Pero nga mga kababayan, ulitin natin, itong si Mike Abe wala itong karapatan na magtawag ito mga kababayan, magparating sa kanyang mga taga-suporta na ma-impeach na, ganito na yung dapat mangyari kay Vice President Sara Duterte. Dahil hindi naman ito bubuto sa sa impeachment mga kababayan. Dahil ito ay isang journalist na bugok. Kung tayo maniniwala sa ating idol, Hindi na natin idol ngayon si Rapi Tulfo. May bago ng idol sa Senado mga kababayan. Itong si Congressman o Senador Rodante Marcolita. Ito na mga kababayan. Huwag na natin ito patagalin. Maririnig nyo na naman yung kahibangan itong si Mike Abe. Puro na lang ito, BP Sara. Ito mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Nasaan na? Wala. Vice President. Alright. Si Sara Duterte, Vice President, siya rin po ang nagpapainit, nagpapakontrobersyal ng nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Ito ay dahil po sa kanyang maraming mga sinasabi laban sa Kongreso, laban sa prosecutor, o kanino man. Lalo na yung kanyang pinakauling statement na gusto raw talaga niya magkaroon ng impeachment para magkaroon ng bloodbath. Bloodbath mga kababayan. Wow. Sa akin po tingin, hindi yun mangyayari at hindi dapat mangyari. Dapat agapan, dapat umiral ang batas. Kaya nga may trial, para mabigyan ng pagkakataong siya ay sumagot, magpaliwanag sa mga nakapaloob sa article of impeachment dahil pera ng bayan ang itinatanong kung saan niya ginamit. Pero ang tugon niya ay bloodbath. Hindi ho talaga magandang pakinggan at hindi rin naman ho dapat mangyari yun. Kung ano man ang tunay na motibo at ano man ang gusto niyang palabasin tungkol dyan, hindi naman po nabahala ang gobyerno, ang Senado at ang Kongreso. Okay? Pero siyempre ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad ang nag-aabang si Sara Duterte. Hindi daw nababahala mga kababayan yung gobyerno. Hindi daw nababahala yung Malacanang mga kababayan. Si Pangulong Marcos Jr. nga gusto nang makipagbati sa mga Duterte. Kung maalala niyo mga kababayan, ang sinabi noon ni dating Pangulong Duterte na itong si Vice President Sara Duterte, huwag ninyong hamunin. Huwag ninyong umpisahan. Dahil nga matapang yan. Mas matapang pa nga daw. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mas matapang pa daw sa kanya yan. Inumpisahan nyo. Kaya gusto ni Vice President Sara Duterte na matuloy yung impeachment na yan para mailatag
kung ano ba talaga ang basihan, may ebidensya ba itong mga congressman na ito. Naku mga kababayan, napakatindi ng ibinunyag ni Congressman Tubi Tiangco. Doon pa lang mga kababayan, dapat matakot na. Talagang dadanak talaga ang dugo ng mga congressman na yan. Duguan niya ang mga congressman na yan, mga kababayan, yung mga prosecutor na yan. Talagang magkaroon ng problema yan, mga kababayan. Dahil nga, pag natuloy ang impeachment na yan, mabubuking at mabubuking itong mga politiko na ito na nasa likod para sirain itong si Vice President Sara Duterte. At isa pa mga kababayan, yung impeachment na yan, ayon nga kay, may tumawag, kaya mo lang yan. Ayon nga kay Senador Rodante Marcolita, ay dapat itigil na yan. Ihinto na impeachment na yan. Mag-aaksaya lang ang panahon yan. Magkakaroon lang ng kaguluhan sa ating bansa, mag-away-away lang. Si Pangulong Marcos Jr. nga gusto na makipagbati sa mga Duterte. Pero nga, ayun noon kay Vice President Sara Duterte, hindi na niya kayang tanggapin yung kanya ng isinuka. Ganon katindi itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. O ito na, sana ba yung si Congressman Rodante Marcolita? May tumatawag kasi sa akin hindi ko na muna sagutin. Sana yun, si Congressman Rodante Marcolita, hindi ko na makita. Sana, ito na. Sana ba yun? Congressman, ito mga kababayan. It naman po ni Senator-elect ni Senator Rodante Marcoleta na hindi na dapat pang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Marcoleta na may mali po sa proseso ng impeachment at basehan ng mga kaso laban sa Vice Presidente. Ben Corvera sa detalye ng balita. Mayan? Ani, naghahanda na ang ilang senador sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak na mga mamabatas, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ng inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Rodante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, ito dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ang impeachment. Ayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangan ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag dating sa 20th Senate, halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko hindi ko malaman paano ilang ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress na pinaliwanag na rin yan mga kababayan ni Attorney Makalintal na yung impeachment ng 19th Congress ay hindi pwedeng ituloy sa 20th Congress mga kababayan dahil iba na yung mga senador, iba na yung mga congressman, kaya hindi pwedeng ipagpatuloy yan. Kaya sinabi na noon ni Attorney Makalintal na mabasura talaga itong impeachment na ito. Kaya Mike Abby, huwag ka nang umasa na talagang magkaroon ng impeachment. Hindi talaga mangyayari yan. Ipinaparating mo lang sa iyong mga taga-suporta na yan ang mangyayari. Pero ang katotohanan mga kababayan, wala. Basura yung impeachment na yan. Maano talaga yan, mahihinto talaga yung impeachment na yan. Papatuloy natin. Walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan
Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. We are in full support of... Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangan makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. Credible evidence kasi at least 16 senators to render their verdict conviction kasi kung kukulang ebidensya wala talaga kasi really answerable to the Filipino people. Paano answerable to people wala ng ebidensya? Pero ang Vice Presidente iginit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mambabatas, pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Kasado na niya ang lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais siyang magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo sa kanya. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, I truly want a trial because I want a blood bath talaga. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Navotas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa impeachment sa takot na maipit ang kanilang mga proyekto, sabi ni Duterte walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila... Yan mga kababayan, no? Sa inamin niya, sa ibinunyag ni Congressman na Toby Tiangco, mga kababayan, maraming congressman dyan ang sasabi. Ayun nga kay Senador Rodante Marcolita, dapat daw maimbestigahan itong mga congressman na pumirma. Yung iba nga daw dyan mga kababayan na hindi mo lang nabasa yung tungkol sa impeachment, basta pumirma lang yung mga yan. Dahil nga may bayad. At kung hindi ka pipirma, iipitin nga yung iipitin nga yung budget mo. Wala ka matatanggap. Naririnig din namin dito, yan, hindi talaga haka-haka yan. Totoo talaga nangyayari yan. Dahil dito sa aming bayan, sa aming probinsya, ganon din ang nangyayari. Kaya nga mga kababayan, yung mga nakaupo na congressman dito, ay talagang napakalaki ng budget. At maraming ipinangako. Mayor, may pinangako sa barangay, sa mga kapitan. Tag 2 milyon, gagawin yung ganitong project, ganitong proyekto. Ginagamit nga nila mga kababayan yung impeachment na yan para kumuha ng pundo sa ginawang nakalipas lang na eleksyon. Kaya may kabi, dapat ikaw, maisama ka rin siguro may imbestigahan, hindot ka. Dapat nagkakaroon ng apportionment dun sa projects ng executive department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, maraming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao
na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Pero ang Malacanang, tahimik naman sa issue. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo. Alisa, ngayon tumanggi ang kampo ng Vice Presidente na magbigay ng detalye kung ano yung ginagawa nilang preparasyon para sa impeachment trial. Ipinauubayan niya na daw yan sa kanyang mga abogado. Hindi rin siya nababahala kung may mga bagong abogado na sasama sa prosecution panel, kabilang na dyan sina Congressman Leila de Lima at Attorney Michelle Diokno, dahil malinaw naman daw na matagal na silang wala namang kwenta yan si De Lima na yan. Dapat ibalik sa kulungan yan, mga kababayan. Yan na talaga ang malinaw na nagtaksil sa ating bansa. Saan ka ba makakita ng DOJ Secretary na nagkaroon ng tawag nito, mga kababayan, concert sa loob ng Bilibid? Sumasayaw pa, mga kababayan, kasama yung mga inmate. O sinong DOJ Secretary ang ginawa yan? Bukod tangi yan. Yang si dating Senador Leila de Lima. Sabi nga ng Court of Appeals, mga kababayan, dapat muling buksan ang kaso ni de Lima. Dapat ibalik sa loob ng kulungan ulit yan. Oh my kabi, hindi nyo kayang sindakin si Vice President Sara Duterte dahil nga talaga itong si Vice President Sara Duterte ay hindi ito basta-basta nasisindak, hindi ito basta-basta natatakot. Siya na ngayon ang talagang naghamon na ituloy ang impeachment na yan para mailatag natin yung mga ebidensya. O may kabi, baka may ebidensya ka dyan, ilabas mo yan. Yung mga natatanggap mo galing kay Tamba, ilabas mo na para magkaalaman na tayo, magkaalaman na kung sino ang dapat tanggalin na sa ating pamahalaan. Yun ang nga, dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay, bagong komento, mga kababayan, shoutout kay ito, Samuel Cabunyas. Shoutout sa iyo, Samuel Cabunyas. Shoutout na rin kay Dionisia Baruga Pagunsan dito sa bandang baba. Shoutout kay Ma'am Berje Beral Diyos sa Pulian Bulacan, Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Idisa Borby, kay Luko shoutout ha. Shoutout na rin kay Victoria Victoria Mix Vlog. Lord, shoutout sa iyo ha. Sama ko ito dati sa Kalingap, mga kababayan. Shoutout na rin, shoutout sa lahat mga taga Kalingap ha. Shoutout sa inyo. Kay Val Santos Matubang at kay katawag nito kay Rab Matubang, mga kababayan, yung kanyang anak na Pugi. Shoutout sa lahat ng mga taga Kalingap diyan. Kay Tito Manny Vlog, shoutout sa iyo kay Lods. Shoutout na rin ha kay Ima Milagrosa Banaban. Shoutout na rin kay Jimmy Laranjo. Shoutout kay Brown Santa Ana. Shoutout kay Jerry. Shoutout kay GC Manigo. Shoutout kay Ibelia Alferis. Shoutout kay Rumi Pison. Kay Yud, shoutout sa iyo idol. John Lubiti, shoutout Lin Chuni. At kay Pidirico Tan. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Arundi TV, mga lahat. God save the Philippines.